Ipinanganak at lumaki sa isang bayan na sakop ng lalawigan ng Leyte, Surigao. Ang kanyang ama ay isang mangangaso at pagbebenta ng mga ligaw na ibon, bayawak, baboy ramo ang hanap buhay. Maliban sa isang mangangaso, ay isa ring manunugis ng mga aswang sa gubat ang kanyang ama na si Mang Romano. Isang antingero ang kanyang ama at mula naman sa lahi ng mga manggagamot ang kanyang ina na si Aling Rosita. Mula nang magkaisip si Rigor ay nakamulatan niya na ang madalas nilang pagpapalipat-lipat sa iba't ibang mga lugar at madalas sa bukid sila gumagawa ng pansamantalang tirahan. May mga pagkakataon rin na nakikituloy lang sila sa mga kakilala ng kanyang ama sa lugar na kanilang pinupuntahan. Hindi naman kasi advisable na magtayo pa sila ng sariling bahay. Gayong tatagal lang naman sila ng 3 hanggang 6 na buwan sa lugar na iyon upang tugisin lang ang mga aswang na napapabalitang nagkukuta sa kagubatan ng iba't ibang lugar. Kahit walang permanenteng hanap buhay ang kanyang ama, ay hindi naman sila nagugutuman. Kapag bumababa kasi ito ng bayan, ay siguradong may dalang pera na higit pa sa kanilang kakailanganin sa pambili ng pagkain. Ang madalas lang sinasabi ng kanyang ama ay nagbenta raw siya ng bato sa bayan, kaya ito may uwing pera at pagkain. Kapag tinatanong niya naman kung anong klasing bato, sinasabi naman ito na mga bato na kaloob sa kanya ng mga naging kaibigan nitong elemental. Maliliit lang iyon pero mamahalin. Kaya magbibenta lang siya ng 1 piraso noon ay siguradong sapat na para sa 1 taon nilang pagkain. Gayong hindi rin naman sila namumuhay ng marangya. Isang hapon noon, nagpaalam ang kanyang ama na aalis ito upang pumunta sa isang misyon. At pagkatapos ng misyon na iyon ay lilipat na sila uli sa ibang lugar. Maliban sa kanyang amang si Mang Romano, ay may 2 pa iyong kaibigan na mga antingero din. Iyon ay sina Mang Magno at Mang Ferrer. Pare-parehong mga antingero din ang mga iyon na mga manunugis ng mga masasamang elemento lalo na mga aswang. May kakayahan din silang manggamot pero bihira nila iyong magamit dahil wala namang gaanong nakakaalam na manggagamot din sila. Bago pa lumubog ang araw ay umalis na ang kanyang ama kasama ang 2 kaibigan. Sila naman ng kanyang ina ay abala sa pagtuturo sa kanya ng pagsusulat at pagbabasa gamit ang mga librong nakuha nila sa isang lumang librarya. May tamang edukasyon ang kanyang ina, kaya natuturuan siya nito sa pagbabasa at pagsusulat para kahit papaano ay hindi naman siya maging mangmang. Pasado 10:00 ay nakatulog na sila ng kanyang ina. Nang bigla silang makarinig ng sigaw sa labas ng kubong kanilang tinutuluyan. Sigaw iyon ni Mang Magno. Agad silang nagsibangon ng kanyang ina at nagbukas ng pintuan. Doon na nila nakita na pare-parehong may mga sugat ang 3. Pero ang may pinakamalala ay si Mang Ferrer dahil maliban sa mga malalalim na kalmot sa mukha at liig, lumalabas na rin ang bituka noon sa may tiyanan na sinasapo niya na lang para hindi tuluyang magsilabas. Si Mang Romano naman ay malalaki rin ang hiwa sa tagiliran, likuran at mga braso. Natatarantang inilabas ng kanyang ina ang mga halamang gamot, langis at kung ano-ano pang mga panglunas sa sugat. Tinahi ng kanyang ina ang sugat ni Mang Ferrer pero hindi rin nagtagal ay binawian ito ng buhay. Ang kanyang ama naman ay nawalan na ng malay pero humihinga pa naman. Tanging si Mang Magno ang naiwang nasa katinuan pa kapag kinakausap pero hawak din ang tagiliran na may malalim na sugat. Ayon pa sa kwento ni Mang Magno,
Ilang gabi na nilang minamatyagan ang isang pamayanan ng malakas na uri ng mga aswang sa gubat. Sa nakikita nilang bilang ng mga kalalakihang aswang ay hindi naman lalagpas sa 20. Kayang-kaya nila iyon, lalo at may mga tanga naman silang buhay na salita, orasyon at mga mutya. Kaso sa kasamaang palad, noong magpunta sila ay bigla silang napalibutan at ang mas ikinagulat nila dahil doble ng 3 beses ang dami ng mga aswang na naroon. Huli na nila nalaman na may magaganap palang kasalan ang mga aswang na nagmula sa magkaibang lahi, kaya naroon ang isang pangkat ng gabunan at isang pamayanan naman ng mga mandurugo. Gustuhin man nilang umatras ay wala na silang pagkakataon. Nakita pa nila na may hindi bababa sa 10 mga bihag na nakatali upang gawing pagkain sa gaganaping kasalan sa hating gabi. Kaya inilabas na nila lahat ng kanilang nalalaman at lumaban ng buong tapang at lakas. Sa kalagitnaan ng laban ay napatay nila ang anak ng mga gabunan na dapat ay ikakasal. Maging ang mga matatanda sa bawat lahi ay halos malipol din nila. Pero dahil na rin sa tanda at kasanayan sa pagkikipaglaban sa mga manunugis, kaya talagang kayang makipagsabayan ng mga iyon sa kanila. Noong makitang malapit na silang maubos, ay saka pa lang raw nagsipulasan ang mga naiwang buhay na aswang, na siya naman daw ipinagpasalamat nila. Paminsan-minsan ay nagdidilim na raw ang paningin ni Mang Magno dahil sa pagod. Marami na rin ang lumalabas na dugo sa kanya. Kaya naman, kung tatagal pa ng karagdagang kalahating oras ang labanan, ay siguradong pare-pareho na silang mamamatay. Sa buong magdamag na iyon ay hindi natulog ang ina ni Rigor upang mabantayan ang kanyang mga pasyenteng sugatan. Si Mang Magno naman ay naroon lang nakaupo sa may malapit sa pintuan at nag-aabang pa rin dahil baka raw may nakasunod pa sa kanila na mga aswang. Kinabukasan ay inilibing nila ang katawan ni Mang Ferrer na nasawi sa pakikipaglaban sa mga aswang. Matapos lang din iyon ilibing ay agad nang bumaba sa bayan ang pamilya ni Mang Romano upang doon na muna magpalipas ng ilang araw habang nagpapagaling. Mas ligtas sila doon kaysa kung mananatili sila sa bundok na walang makakatulong kung muling sumalakay ang mga aswang. Noong gumaling na ang mga sugat ni Mang Romano, ay binalikan niya ang dating pinagkukutaan ng mga gabunan na sinugod nila. Pero wala nang ni isang tao roon at mukhang matagal na rin iyong inabandona. Kaya para sa kanya ay tagumpay na rin ang misyong iyon dahil nalipol nila ang higit sa kalahati ng 2 lipi ng mga aswang at napalayas naman nila ang mga natira. Muli silang naglakbay at lumipat sa ibang lugar. Pero sa pagkakataong iyon, ay permanenteng matitirhang lugar na ang kanilang pupuntahan. Nagkaroon kasi ng bali sa buto sa may balakang si Mang Romano, kaya hindi niya na makakaya pang lumaban sa mga aswang kagaya ng dati. Ipinaubaya niya na lang sa iba pang mga antingero at manunugis ang misyon ng pagpapatuloy sa paglipol ng mga dumaraming mga aswang. Tumira sila sa isang pamayanan na medyo malayo sa bayan, pero marami-rami na rin naman ang mga nakatira doon. Mas gusto nila ang ganoon dahil madali lang ang paghahanap buhay, tulad ng pagtatanim ng iba't ibang gulay, pag-uuling at pangangaso. Naging matiwasay ang kanilang pamumuhay. Wala ring gumagambala o nagpaparamdam ng mga aswang, lalo na at sa katabing bayan lang ay doon naman nakatira si Mang Magno, ang antingerong kaibigan ni Mang Romano na madalas niya ring makasama sa mga misyon ng paglipol sa mga aswang. Ilang taon ang lumipas. Mabilis na lumaki si Rigor. Masipag siya na binatilyo.
hindi takot sa dilim at nararamdaman ng kanyang ama na mataas ang kanyang angking dungan. Minsan niya nang naisipang simulan na ituro sa anak ang mga kaalamang meron siya, pero ayaw naman ng asawa niyang si Aling Rosita. Nais daw nitong mamuhay ang anak nila ng normal, malayo sa panganib na dala ng panunugis ng mga aswang. Sinabi naman ni Mang Romano na hindi naman kailangan maging manunugis kapag nag-aral ng mga buhay na salita. Ang sabi naman ni Aling Rosita na ang pagkakaroon ng kaalaman sa bagay na iyon ay parang pagsasanay rin sa pakikipaglaban. Kapag natutunan mo na, ay maghahanap ka na ng makakatunggali para malaman kung nasa ang level ka na ng iyong kaalaman. Kaya wala nang nagawa si Mang Romano kundi pabayaan na lang ang asawa na masunod ang gusto nitong mamuhay ang kanilang anak na si Rigor na malayo sa kababalaghan. Pinag-aral na rin nila si Rigor sa paaralang elementarya sa ibaba lang din ng kanilang pamayanang tinitirhan. Kalating oras na lakaran lang iyon pa ibaba. Ilang taon pa ang lumipas. Isang gabi, bago pumasok sa loob ng bahay upang magpahinga, ay ilang saglit pang nanatili sa labas ng bahay si Mang Romano at nakatanaw sa madilim na kagubatan sa unahan lang din ng kanilang pamayanan. Hindi niya alam pero pakiramdam niya ay merong mga nakatanaw sa kanya. Pinagana niya ang kanyang kakayahan sa pandama pero wala naman siyang matukoy na eksaktong direksyon na kinaroroonan ng kanyang nararamdaman. Kaya nagdesisyon na lang siyang pumasok na sa loob ng bahay upang matulog. Sinigurado niya munang maayos ang pagkakatarangka ng pintuan sa kusina, pati na ang mga bintana, bago siya pumasok sa silid. Nakita niyang tulog na ang kanyang mag-ina. Hinalikan niya sa noo si Rigor, saka humiga na sa tabi ng kanyang asawang si Aling Rosita. Noong makatulog ay nagkaroon siya ng isang nakakatakot na panaginip. Nakita niyang naroon sa unahan ng bahay nila ang isang matandang babaeng aswang na gabunan. Galit na galit ito at nanilisik ang mga mata habang sinasabing, "Romano, malapit nang dumating ang panahon ng aking paniningil. Pinatay mo ang aking kaisa-isang anak. Kasama na ang marami kong mga alagad. Ngayon, kukunin ko naman kung anong meron sa'yo. Hanggang sa magmakaawa ka, na isama ko na rin kunin ang iyong buhay para makasama mo sila." Malakas na tumawa ang isang aswang na tila isa ring mangkukulam dahil sa asal nito. Biglang nagising si Mang Romano at napabalikwas ng bangon. Dali-dali siyang sumilip sa labas ng bintana. Pakiramdam niya kasi ay nasa malapit lang ang aura noong aswang na kumakausap sa kanya sa panaginip. Pero wala siyang makita o maramdaman sa labas. Umupo siya sa upuan sa sala at nag-isip. Walang tigil ang mabilis na pintig ng kanyang puso dahil hindi mawala-wala ang kanyang kaba na mukhang may paparating na trahedya sa kanyang pamilya. Dahil sa hindi na siya dalawin ng antok, kaya naisipan niyang muling ilabas ang mga itinago niyang gamit bilang isang antingero. Ibinaon niya kasi iyon sa lupa doon sa kanilang silong at inilagay sa isang baul. Inilagay niya ang mga gamit na iyon sa bayong. Ang katamtamang haba ng punyal, isang libreta, anting-anting na nasa isang kwintas, buntot ng pagi, at isang 38 caliber na revolver. Napagplanuhan niyang turuan na ang kanyang anak ng mga kaalaman na maaaring makapagprotekta dito. Hindi niya alam kung magagawa niyang makaligtas sa ganoon karaming kalaban, lalo kung siya lang ang mag-isang antingero na naroon. Kinabukasan, matapos niyang maihatid sa paaralan si Rigor, ay kinausap niya ang asawang si Rosita. "Mahal, may masamang pangitaing pinasilip sa akin kagabi."
Nagbalik ang lipi ng mga aswang na huli naming tinugis ni Magno at Ferrer. Dumating na raw ang panahon para singilin ako sa pagpatay sa kanilang anak na lalaki. Mukhang si Rigor ang tinutukoy niya ang pinakamahalagang kukunin sa akin. Ha? Talaga? Anong gagawin natin? Tanong naman ni Aling Rosita. Kailangan pagtulungan nating turuan si Rigor ng ating nalalaman. Sa gabi bago matulog, ay tutulungan mo siyang magkabisado ng iba't ibang mga orasyon mula sa libreta. Ako naman, sa hapon ko siya sasanayin sa pakikipaglaban. Romano, wala na ba talagang ibang paraan? Baka pwedeng lumipat na lang tayo sa Maynila. Baka mas ligtas tayo roon. Hindi, Rosita. Mas lalo lang tayong hindi makakalaban ng patas kapag naroon tayo sa Maynila. Maaari nila tayong tirahin ng patraydor. Samantala kapag dito ay lalaban sila ng harap-harapan. Mas malaki ang tsansa nating lumaban at manalo. Ikaw rin, simulan mo na ang pag-aaral muli ng mga pandipensang orasyon. Oo, sige mahal ko. Kung yan ang desisyon mo, handa akong sumunod sa iyo. Sige mahal, aalis muna ako. Pupuntahan ko muna si Magno upang ipaalam ang mga naging pangitain ko. Matapos ng kanilang pag-uusap ay umalis na nga si Romano upang dalawin ang kanyang kaibigan sa kabilang bayan na si Magno. Naabutan niyang nakahiga lang ito sa sahig ng kubo. Oh, Magno, ano nangyari sa'yo? Uy, ikaw pala Romano. Napadalaw ka. Wala ito, kaunting gasgas lang. Ilang gabi ko na kasing nararamdaman na may umaaligi dito sa kubo ko. Kaya kagabi, inabangan ko talaga at noong tumakas ay hinabol ko. Hanggang sa makarating kami sa boundary ng bayang ito at ng San Ildefonso. Doon kami naglaban. Pero hindi ko inasahan na napakarami palang nakaabang roon. Noong makabawas ako ng ilang piraso, ay umatras na rin ako. May sugat na kasi ako at kakaiba ang kunat ng kanilang mga balat. Mukhang umangat na ang antas ng kabal na gamit nila. Bakit ka nga pala napadalaw? Pumunta ako dito, Magno, para sana balaan ka sa naging pangitain ko. Darating ang isang malaking pagsalakay sa akin at kukunin daw ang anak ko. Madalas ko na ring maramdaman na may umaaligid sa bahay namin. Kaya pinaghahanda ko na rin ang mag-ina ko. Sige pare, maghahanda na rin ako. Kapag may naramdaman akong kakaiba, ay pupunta ako agad sa inyo. Salamat paring Magno. Wala yun Romano, basta ikaw. Sagot naman ang Ginoo at umalis na. Dumiretso na rin siya sa paaralang pinapasukan ni Rigor para masundo na ito. Saktong makakarating siya roon bago pa ito mag-uwian. Oh, Tay, bakit sinundo mo na naman ako? Para naman ako nitong nasa elementary pa, para ihatid sa umaga at susunduin sa tanghali. Anak, makinig ka. Kapag naroon na tayo kaunti sa unahan at malayo na dito, ay ikikwento ko sa iyo ang lahat. Habang naglalakad nga, ay ikinuwento ni Romano kay Rigor ang kanyang totoong kasaysayan at ang nakaambang panganib sa kanila. Nasa 4th year high school na noon si Rigor at isa siyang matapang na binata. Kaya sinabi niya sa kanyang ama na handa siyang magsanay sa pakikipaglaban para makatulong sa ama kapag dumating na ang malaking grupo ng mga aswang na susugod sa kanila. Anak, makinig kang mabuti. Kapag nagkagipitan na talaga at sinabi kong kailangan mo nang tumakas, ay tumakas ka na ha. Alam mo naman iyong sikretong daan natin papunta sa kabilang bayan. Magtungo ka sa bahay ni Ninong Magno mo. Siya ang tutulong sa'yo. Tay naman, kung magsalita ka, parang mamamatay ka na ah. Anak, hindi ito pamamaalam. Isa itong paghahanda sa laban. Dahil kapag sumapit na talaga ang totoong labanan, ay mas mahihirapan akong lumaban kung inaasikaso ko din kayo ng iyong ina. Kaya kung sa tingin ko ay makakasagabal lang kayo, ay papatakasin ko na kayo agad. May kaalaman naman sa orasyon para sa tagabulag ang iyong ina. Iyon ang gagamitin nyo para hindi kayo makita ng mga aswang habang lumalayo. Hindi rin naman kayo dadaan sa pangkaraniwang daan ng tao. Kaya hindi rin kayo masusundan
Sige tay, pero sisiguraduhin kong matutulungan ko kayo sa laban. Kaya mamaya tay, pagkarating sa bahay, kakain lang ako. Tapos, simulan mo na ako agad turuan. Sige anak, ako bahala sa pagtuturo sa'yo. Pagsang-ayon pa ni Mang Romano, alam niyang hindi mahirap turuan ang kanyang anak dahil bihasa na rin ito sa pangangaso, pakikipaghabulan at pakikipagdumugan sa mga makikita nilang baboy ramo. Kaya alam niyang estratehiya at paraan sa pakikipaglaban na lang ang ituturo niya dahil meron na itong taglay na lakas at bilis sa pagkilos. Magmula sa araw na iyon ay araw-araw na ang kanilang pag-iinsayo. Kapag araw ng Sabado at Linggo ay buong maghapon ang kanilang pagsasanay. Sa gabi naman ay ang kanyang ina ang kanyang kaharap at tinuturuan siya ng iba't ibang mga orasyon. Ang kanyang ama naman kapag gabi ay nagsisimulang maghukay ng mga butas para sa patibong. Nakahanda na rin sa paligid ang mga pinatulisang kahoy na ginawang sibat at araw-araw isinasawsaw sa langis na pangontra sa mga aswang ang dulo noon para palaging basa. Hanggang sa isang araw, hapon pa lang ay nagsimula na ang hindi magandang panahon. Uulan, hihinto at muli na namang uulan ng mahina o iyon bang pabugso-bugso. Pasado 6:00 pa lang ay naghapunan na ang pamilya ni Romano. Noong pasado 9:00 at nasa sala lang sila na nakikinig ng drama sa radyo, ay biglang nakaamoy si Romano ng mabaho na dala ng hangin mula sa malayo. Rosita! Rigor! Humanda na kayo! Narito na sila! Agad namang napalingon sa labas ang mag-ina pero wala pa silang nakikitang kakaiba. Isinarado na ni Romano lahat ng bintana. Gaya ng napagplanuhan, sa pintuan sa may kusina mag-aabang si Rigor. Pero ang sibat na muna ang kanyang gagamitin para ipangtusok sa mga magtatangkang pumasok mula roon. Sina Romano at Rosita naman ang mag-aabang sa mga aswang na papasok mula sa harapan. Romano! Magandang gabi sa iyo! Ay sa akin lang pala. Dahil sisiguraduhin kong hindi matatapos ang gabing ito na hindi ko nalilipol ang buong mong pamilya. Sana naaalala mo pa kung sino ako. Pati na ang ipinangako ko sa iyo na sa mundong ito ay ngipin sa ngipin ang labanan. Pinatay mo ang anak ko at iba pang miyembro ng aking pamilya. Kaya ang buong pamilya mo rin ang kabayaran. Medyo hindi nga lang patas. Dahil 3 lang kayo na mapapatay namin dito. At hindi bababa sa 50 ang napatay mo sa lipi namin noong gabing iyon. Tahimik lang na nakikinig si Romano. Hanggang sa may maramdaman siyang mga nilalang na nagsitalon sa bubungan ng kanilang bahay. Pagkabagsak noon ay agad sinaksak ni Rosita ang bubungan gamit ang sibat. Nagsisimula na rin sa pagkalmot ang ibang mga aswang sa likurang bahagi. Kaya marami-rami na rin ang nasasaksak ni Rigor. Sige na mga anak! Sumugod na kayo! Wika pa ng matandang babae sa labas. Doon na maririnig ang pagdagundong ng lupa. Tanda na marami ang tumatakbo papasugod sa bahay nila Romano. Doon na hinila ni Romano ang mga taling nakakonekta sa mga patibong sa labas. Halos magkakasabay na pumalahaw ang mga nilalang na nahuhulog sa malalaking butas na nakapalibot sa bahay ng pamilya ni Romano. Maging si Rigor at Aling Rosita ay patuloy sa pagsaksak sa mga aswang gamit ang sibat na nakahanda sa loob. Ilang saglit pa ay biglang may humila sa pintuan at bintana ng bahay. Tag-iisang putok agad ng baril ang tumama sa ulo ng mga nakahilirang aswang na naroon sa labas ng bintana. Agad namang nagpakawala ng palaso sina Rigor at Aling Rosita na nagmula sa magkabilang bahagi ng bahay. Pumapalahaw at tumatakbo papalayo ang mga aswang na tinatamaan ng kanilang palaso dahil may nakatali roon na telang may gasolina
at nagliliyab naman ang dulo. Romano! Nagagalak ako! Dahil pinaghandaan mo rin pala ang pagdating namin! Wika pa noong matandang aswang. Agad nang lumabas si Romano ng bahay, doon na siya nakipagsabayan sa mga malalaking aswang na sumusugod. Sila iyong mga aswang na kahit tinamaan na ng palaso, ay tila hindi pa rin nasasaktan. Bubunutin lang ang palaso tapos itatapon sa malayo. Ginamit na ni Mang Romano ang kanyang kaalaman sa buhay na salita. Pinagsamang kumpas ng tigalpo at hagupit ng buntot pagi ang kanyang ginagamit na armas. Tag-isang kumpas lang sa malalaking mga aswang ay sumusuka na ang mga ito ng dugo at agad binabawian ng buhay. Pero hindi niya namalayan na biglang nawala ang matandang aswang. Gumamit na pala iyon ng tagabulag. At hindi na nagkaroon pa ng pagkakataon na maramdaman ni Romano gawa ng napakarami ring aswang na nakapaligid sa kanya na kanyang nilalabanan. Patuloy siya sa pakikipaglaban at napakarami niya nang napapatay. Maging sina Aling Rosita ay naroon pa rin sa loob, patuloy siya pagpana o di kaya nanunusok ng sibat kapag may namamataan sa gilid ng bahay o sa pintuan ng kusina. Sa kabilang banda naman, sa bahagi naman ni Mang Magno, habang nagpapatunaw siya ng kinain at nagtatabako, nang maramdaman niya ang pagdami ng mga nakapalibot na pulang mata sa kinaroroonan ng kanyang kubo. Agad siyang pumasok ng bahay at kinuha ang buntot pagi pati ang itak. Pagkalabas niya ay malapit na ang mga aswang sa kanyang bahay. Agad na siyang nakipaglaban sa mga ito. Pero ang lubha niyang ipinagtataka dahil bakit parang puro tauhan lang ang sinasagupa niya. Tila walang malalakas na pinuno. Doon niya palang naisip na mukhang sila Romano talaga ang sinasalakay ng seryoso. Yung mga aswang na sumugod sa kanya ay para lang pigilan siyang makaresponde sa pamilya ng kaibigan. Kaya naman, inilabas niya na ang mga katago-tago niyang kakayahan upang mabilis na malipol ang mga aswang na naroon para makapunta na rin siya agad kina Mang Romano. Makalipas ang halos 1 oras ay saka pa lang niya naubos lahat ng mga aswang na sumugod sa kubo niya. Dali-dali na siyang umalis upang magtungo sa bahay nila Romano. Dahil sa dami ng kalaban at nagsidatingan na rin talaga ang mga malalakas na uri ng aswang, kaya naman nahihirapan na rin si Romano. Ilang beses na siyang nakalmot sa iba't ibang parte ng katawan. Minsan na rin siyang tumilapon at humampas sa dingding ng kanilang bahay. Agad lang nakalipat ng pwesto si Rigor, kaya hindi napuruhan ang kanyang ama noong muling sumugod ang mga kalaban. Si Rigor naman ang pumalit sa pwesto ng kanyang ama at lumalaban ng sabayan sa mga aswang. Pero dahil sa tila isang barangay na aswang ang sumugod sa kanila, kaya naman nahihirapan na rin siyang tagalan pa ang lakas na ibinabagsak sa kanya ng mga aswang. Hanggang sa sinabi ni Mang Romano, "Anak, ito na ang oras na sinasabi ko. Kailangan mo nang tumakas." "Halika na, anak." Wika din ni Aling Rosita. Nang may isang pinatulisang kamay ang tumusok sa sikmura ng ginang. Doon pa lang biglang lumitaw ang matandang babaeng aswang na nakangisi. Ito pala ang sumaksak sa kanya. Nagawa pang madukot ni Aling Rosita ang kanyang punyal sa likuran, saka isinaksak doon sa matanda. Hindi naman iyon napuruhan, kaya nagawa pa noong makaatras. May 2 aswang naman ang lumapit at inalalayan iyon agad na makalayo. Mabilis na patakbo si Rigor patungo sa kanyang ina na napapaluhod na sa lupa dahil sa panghihina ng tuhod gawa ng saksak ng kamay ng aswang. Nagkatinginan sina Mang Romano at Aling Rosita. Hindi alam ni Rigor kung anong pagkakaintindihan ng dalawa sa kanilang titigan. Mabilis hiniwa ni Aling Rosita ang kanyang pulsuhan at idinaw daw ang daliri sa kanyang dugo,
Saka may iginuhit na mga letra sa noo ni Rigor. Anak, tumakas ka na. Pumunta ka na kay Ninong Magno mo. Pero inay, hindi ko kayo iiwanan dito. Wika pa ni Rigor, pero narinig niyang nagsalita ang kanyang ama. Anak, sige na! Hindi ka na bata para pilitin pang sumunod sa bagay na makabubuti sa'yo. Ipagpatuloy mo ang laban na ito kapag handa ka na. Huwag mong sasayangin ang sakripisyo namin. Tumakas ka na! Noong muling tumango si Mang Romano, ay malakas na itinulak ni Aling Rosita si Rigor. Doon na rin iyon napahandusay sa lupa. Si Mang Romano naman ay mabilis nang tumayo at sumugod sa mga kalaban na papasok na sa tarangkahan ng bakuran. Nagulat si Rigor kung bakit tila magaan ang kanyang pakiramdam. May mga aswang na sumugod na rin sa kanya, kaso napahinto ang mga ito at tila hindi siya nakikita. Naisip ni Rigor na mukhang dahil iyon sa orasyong ginawa ng kanyang ina na ginamitan pa ng sariling dugo nito. Noong muli niyang ibaling ang tingin sa kanyang ama, ay nakita niyang 4 na aswang ang sabay-sabay na sumaksak dito mula sa magkakaibang direksyon. At lahat ng pinatulisang kamay ay bumaon sa katawan ng kanyang ama. Sisigaw pa sana siya, pero nakita niya ang kanyang ama na lumingon pa sa kanyang direksyon at umiiling-iling na tila sinasabi sa kanya na huwag nang lumapit pa. Kaya dahan-dahan na siyang naglakad papalayo habang patuloy sa pag-ikot ang mga aswang sa bahay nila na siya ang hinahanap. Kahit maulan at madulas ang daan, ay sinimulan niya na ang paglalakad patungo sa kabilang bayan, kung saan naroon ang bahay ng kanyang Ninong Magno. Dahil sa pagod sa pakikipaglaban at paghihinagpis sa pagkamatay ng kanyang mga magulang, ay tuluyan ang nanghina si Rigor at napalugmok na lang sa lupa. Pinilit niya pang gumapang at sumandal sa isang puno hanggang siya ay makatulog. Sa bahagi naman ni Mang Magno, ay patakbo niyang tinahak ang daan papunta sa pamayanan na tinitirhan nila Mang Romano. Sigurado siyang inaatake na ng mga aswang ang kaibigan dahil kinukutuban na siya ng masama. Kahit pagod at meron ding ilang kalmot, ay tiniis niya lang iyon at hindi humihinto sa paglalakad takbo. Noong malapit na siya sa pamayanan nila Romano, ay saglit siyang huminto upang makiramdam. Wala na ang mga aswang sa pamayanan. Maging ang aura ng kaibigan ay hindi niya na rin nararamdaman. Dali-dali na siyang bumaba at pinuntahan ang bahay. Halos mapalugmok siya noong makitang nakahandusay na ang katawan ng kaibigan niya sa lupa. Butas na ang katawan at halos kakaunting laman na lang ang natitira. Mukhang pinagtulungang kainin iyon ng mga aswang. Ang ulo na lang ang malinaw na palatandaan na si Mang Romano nga iyon. Noong ilibot niya pa ang tingin sa paligid, ay nakita niya rin si Aling Rosita na ganoon din ang sinapit. Bigla niyang naalala si Rigor, ang kanyang inaanak. Nilibot niya ang buong bahay, pati ang labas ng bakuran, pero mga patay na aswang lang ang kanyang nakikita. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at ginamit ang kakayahan na maghanap ng tao sa pamamagitan ng paghawak sa kahit anong gamit nito. Nakita niya sa kanyang balintataw na naroon si Rigor sa isang puno at tulog o walang malay dahil parang nakahandusay ito. Pumasok siya sa loob ng bahay at kumuha ng sako. Naglagay siya ng damit ng binata na kanyang madadala. Hindi na kasi pwede pang bumalik roon ang binata dahil siguradong may nakaposte ng aswang sa malayo na nagbabantay sa lugar na iyon. Kinuha niya rin ang mga kagamitan ng kaibigan gaya ng itak, punyal, buntot ng pagi at libreta. Isinilid niya iyon sa sako dahil ibibigay niya rin iyon kay Rigor para ang anak naman ang gumamit sa kagamitan ng kanyang ama. Pinasan niya ang katawan ng kaibigan at inilagay sa may kusina
kasama ng katawan ng asawa nitong si Rosita. Nilagyan niya ng mga panggatong at binuhusan ng gaas, saka sinindihan. Iyon ang pinakamabisang paraan para hindi na magamit ng kahit anong nilalang ang imahe noon o maging multo pa ang mga ito. Noong nagsimula na ang pagliyab ng bahay ay saka na siya umalis. Tinaluntun niya na ang sikretong daan na binaybay ni Rigor. Alam niya rin naman ang daan na iyon dahil minsan na iyong nabanggit ng kanyang kaibigan. Makalipas ang halos kalahating oras ng mabagal na paglalakad, ay nakita niya sa gilid ng isang kahoy si Rigor. Pinulsuhan niya ang leeg nito. May pulso pa naman, pero noong gisingin niya ay hindi naman magising. Ibig sabihin, wala iyong malay. Marahil sa pagod kaya nawala ng malay. Pinasan niya ang kanyang inaanak at dinala sa kanyang tahanan. Nag-impake na rin siya ng kanyang mga kagamitan. Hindi sila pwedeng manatili pa roon. Maaaring pinaghahanap pa rin ng mga aswang si Rigor para maging ganap ang kanilang paghihiganti kay Romano. Pero kailangan niya pang hintayin na mag-umaga dahil mahihirapan siyang maglakbay na merong mga dala at papasanin niya pa si Rigor. Umidlip na rin siya sa tabi ng binata para makabawi rin ng lakas mula sa kanyang mahabang oras na pagod sa pakikipaglaban at paglalakbay. Kinabukasan, maaga siyang gumising upang magluto. Noong makaluto na ay ginising niya na rin si Rigor. "Ninong, paano ako nakarating rito?" Bulalas pa ni Rigor noong magising. Tapos maya-maya lang ay biglang naalala ang mga nangyari noong nakaraang gabi. "Ninong, wala na sila inay at itay. Pinatay sila ng mga aswang." Wika pa ni Rigor habang umiiyak. "Alam ko, anak." Maiksing sagot niya pa. "Ninong, bakit hindi mo kami pinuntahan agad? Para natulungan mo sana si itay." "Patawarin mo ako, anak. Kagaya nyo, sinalakay rin ako rito ng napakaraming aswang. Pero sa tingin ko, kayo talaga ang punteriya nila. Nagpadala lang ng maraming aswang dito para hindi ako makarating doon. Pero ginawa ko naman ang lahat ng aking makakaya para makarating ako agad sa inyo. Kaso, huli na yata talaga ako. Naabutan kong patay na ang iyong mga magulang. Ninong, kailangan kong umuwi para mailibing sila inay at itay." "Huwag mo nang alalahanin yon, anak. Sinunog ko na ang katawan nila. Hindi ka na rin pwedeng bumalik pa roon dahil may nakaabang sa iyo ng mga tauhan ng mga aswang na sumugod sa inyo. Hindi sila titigil hanggat hindi ka napapatay." "Ninong, ano pong kasalanan ko sa kanila? Bakit gusto nila akong patayin?" "Wala kang kasalanan sa kanila, anak. Kami ni itay mo ang may kasalanan sa kanila. Isa sila sa lipi ng mga aswang na tinugis namin. Napatay ng itay mo ang kaisa-isang anak ng matandang sumugod sa inyo. Kaya bilang kabayaran sa pagkamatay ng anak niya, ikaw ang gusto niyang mapatay para masaktan din ang iyong itay." "Ninong, isinakripisyo nila inay at itay ang buhay nila para makatakas ako. Kaya dapat gawin ko ang lahat para hindi ako mapatay ng mga aswang na iyon. Dahil kapag nagtagumpay sila at mapatay ako, di na sayang na ang pagsasakripisyo nila inay at itay." "Huwag kang mag-alala, anak. Gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Pero kalahating bahagi pa lang iyon na masisigurong hindi ka nila makukuha." "Ano pa pala ang kalahating bahagi, Ninong?" Ikaw ang kalahating bahagi. Kailangan ikaw mismo ang magtanggol sa sarili mo. Nasabi sa akin ni itay mo na nagsimula ka na sa iyong pagsasanay, sa mga orasyon, pati na sa pakikipaglaban. Totoo ba yun?" "Opo, Ninong. Pero hindi pa naging sapat ang kakayahan ko para ipagtanggol sila inay at itay." "Kulang ka lang sa panahon at pagsasanay, anak. Kaya ang gagawin natin ay lilipat muna tayo ng tirahan. Maglalakbay tayo sa kabundukan. Ipagpapatuloy natin ang nasimula namin ng iyong ama at lilipuli natin lahat ng mga aswang na makakaengkwentro natin. Kapag naging bihasa ka na ng tuluyan, ay saka natin babalikan ang lipi ng mga aswang na sumugod sa inyo para singilin sa kanila ang hustisya."
Kahit malinaw ang planong sinasabi ni Mang Magno, ay hindi pa iyon masyadong naiintindihan ng malinaw ni Rigor. Kasalukuyan pa siyang nagluluksa sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Imbis na ang balak ni Mang Magno ay aalis na sila agad bago pa magtanghali, pero hindi iyon nangyari dahil hindi tumatayo si Rigor sa higaan. Panay lang ang hikbi ni ayaw ngang kumain. Kaya bago pa lumubog ang araw, ay nilibot ni Mang Magno ang kanyang bakuran at nilagyan ng orasyong pananda at pambakod espiritual para kapag biglaan silang sinugod ng mga aswang, ay hindi sila agad mapapasok sa bahay. Mararamdaman niya rin dahil sa orasyon ng pananda. Kinagabihan, noong ayain ni Mang Magno si Rigor na kumain, ay bumangon na rin ito agad. Mukhang hindi na kinaya ang hapdi ng sikmura dahil sa gutom. Habang kumakain ay tahimik lang sila. Tulala nga lang si Rigor habang sumusubo ng pagkain. Hindi naman siya pinipilit ng ninong niya na magsalita dahil naiintindihan ito na hindi madaling kalimutan ang nangyari. Lalo at wala pang 24 oras magmula noong masawi ang mga magulang niya. Matapos makakain ay naupo sila sa labas ng bahay habang nagkakape. Si Mang Magno naman ay nagtatabako na binabalot niya ng dahon ng buri. Ilang saglit pa ay tila humaba ang leeg ni Rigor na tumingin sa unahan. "Ninong, may nararamdaman akong mabigat. Parang may paparating ng mga aswang." Nagtaka naman si Mang Magno kung paano naramdaman ni Rigor ang mga iyon. Pero hindi niya pa nararamdaman. Gayong maging sa paligid ng bahay ay may orasyon siyang ikinabit. "Sigurado ka, anak?" "Upo, Ninong." Tumayo si Mang Magno at kinuha ang buntot ng pagi. Sabay sabing, "Kahit anong mangyari, wag na wag kang aalis dito sa loob ng bakuran. Hindi sila makakapasok sa ginawa kong bakod hanggat buhay pa ako. Dahil konektado sa akin ang orasyong inilagay ko." Tumango naman si Rigor. Wala din naman siyang balak na makipaglaban. Unang-una, may mga sugat pa siyang hindi pa gumagaling na natamo niya noong nakaraang gabi lang. Hindi pa rin nanunumbalik ng tuluyan ang kanyang lakas. Siguro mga 10 minuto magmula noong makaalis si Mang Magno, ay nakarinig siya ng mga angil at palahaw ng mga aswang sa unahan. Mukhang nagkakabanatan na doon. Pumasok siya sa bahay at kinuha ang itak. Tumayo lang muna siya sa may harapan habang nakatanaw sa malayo. Panay ang tingin niya sa kanyang relong pambisig. At kapag lumampas na ang 15 minuto at hindi pa nakakabalik ang kanyang ninong Magno, ay susunod na siya roon para alamin na kung ano ang nangyayari. Pumatak na sa 15 minuto ang oras na kanyang hinihintay. Nagdesisyon na siyang sumunod. Pero bago pa siya makahakbang ay nakita niyang paparating na ang kanyang ninong Magno. Duguan ito at may hawak-hawak na isang buhay na aswang. Pero nakatali ang kamay noon sa likuran. "Ninong, ano yan?" Sabi naman noon. "Ay, ewan ko kung anong tawag dito sa inyo. Pero dito sa amin, aswang ang tawag ko." Sabi naman ni Rigor. "Ninong naman eh. Malamang alam kong aswang yan. Ang tinatanong ko po ay kung bakit ka nagdala ng bihag. Kasi ang misyon natin ay pumatay ng mga aswang. Eh bakit ka nag-uwi? Itatali mo ba yan sa ilalim ng silong at aalagaan?" "Sira ka talaga, anak. Saan natin hahanapin ang kuta ng mga aswang na pumatay sa mga magulang mo kung wala tayong tatanungin? Mabuti sana kung nag-iwan sila ng address sa atin kung saan natin sila pwedeng puntahan. Maglagay ka ng bangko sa likuran ng bahay at mag-i-interview ako." Dali-dali namang kumilos si Rigor at naglagay ng upuan sa likuran. "Anak, ako na bahala sa pagtatanong dito. Huwag ka nang sumama, dito ka lang sa may harapan. Baka hindi mo kayanin ang gagawin ko." "Hindi po, Ninong. Gusto ko makita ang pagpapahirap na gagawin mo dyan. Hindi sapat ang paghihirap at kamatayan ng isang aswang para sa ginawa nila sa mga magulang ko."
Di sige, tara na. Iniupo na nila sa bangko ang aswang at tinalian. Ninong, bakit kailangan palagyan ng tali? May pamako naman. Hindi para sa kanya ang tali, kundi para sa mga magtatangkang itakas siya. Mahirap magtakas ng kasama kung nakatali sa upuan, di ba? Tsaka may tingga akong inilagay sa ilalim ng bangko. Kaya kahit subukan nilang dagitin yan at ilipad, ay hindi rin nila mabibitbit. Nagbitaw na rin noon ng orasyon ng hamok si Mang Magno. Ito yung orasyon na madalas ginagamit ng mga aswang para kahit anong sigaw ng mga taong nasa loob ng bahay na inaaswang nila ay walang makakarinig kahit pa ang katabing bahay nito. Inilagay iyon ni Mang Magno para hindi rin maalarma ang mga kabahayan sa ibaba dahil sa kanyang gagawing pahirap sa aswang. Pare, narito ka ngayon para sa isang interview. Huwag mo kaming pahirapan ha. Sagutin mo lang ang tanong ko. At tapos na tayo rito. Makakapagpahinga ka na. Sumagot naman ang aswang. Wala kayong makukuhang impormasyon sa akin. Bago pa sumikat ang araw, ay mamamatay na kayong dalawa dahil darating ang pamilya ko. Sabi naman ni Mang Magno, ayos yan pare, madaldal ka pala. Gusto ko yan. Wala pang tanong pero marami ka nang sinasabi. Ganito na lang. Unang tanong, anong pangalan ng pinuno nyo? Yung matandang babae. Tanong pa ni Mang Magno. Imbis na sumagot, ay dinuraan lang siya noong malaking lalaking aswang. Anak, patikimin mo nga ng isa. Wika pa ni Mang Magno kay Rigor. Tumawa naman ang lalaki at sinabing, anong magagawa sa akin ng batang yan? Kung wala lang akong tali dito, isang suntok ko lang dyan. Siguradong durog na ang buto niya. Sige na, Otoy, sumuntok ka na sa mukha ko. Pupusta ako. Hindi mo mapapabaling ang mukha ko sa suntok na gagawin mo. Sumagot naman si Rigor. Ganun ba? Sige, tignan natin. Lumapit si Rigor sa aswang at inilabas ang kamay niya na nakapasok sa bulsa ng kanyang itim na jacket na may hood. Isang malakas na walop ang iginawad niya sa aswang. Nakita niyang nakangiti pa ito at tiwalang hindi mayayanig ng kanyang sunto. Pero laking gulat ng aswang dahil nabasag ang panga niya at halos umikot papunta sa likuran ang kanyang ulo dahil sa lakas ng sunto. Maging ang upuan ay natumba kasama ang nakataling aswang. Wow! Ang lakas nun ah! Nakangiting pagpuri pa ni Mang Magno sa inaanak. Tila hindi rin makapaniwala ang aswang sa lakas ng natanggap niyang sunto. Ilang minuto nga iyong nawala ng malay. Sabi naman ni Mang Magno, anak ng patingkang aswang ka! Kanina ang yabang mo! Huwag mo sabihing isang suntok lang ng tinatawag mong bata ay mamamatay ka na agad. Halata naman sa mukha ng aswang na nahihilo ito noong itayo ni Mang Magno ang upuan. Ang hindi kasi alam ng aswang na nagsuot sa Rigor ng brass knuckles o iyong mas kilala sa tawag na putsiker. Yari iyon sa solidong asero na may nakaukit na mga orasyon. Pagmamay-ari iyon ni Mang Magno at nakadisplay lang iyon sa may divider ng bahay. Nakita mo pala yan doon, anak? Opo, Ninong. Saktong-sakto sa kamay ko eh. Parang natural lang kapag suot ko. Ang aswang naman ang hinarap ni Mang Magno. Ano paring aswang? Handa ka nang sumagot? Anong pangalan noong matandang babae na pinuno nyo? Claudia! Claudia ang pangalan niya. Siya yung ina noong binatang ikakasal sana. Kaso, napatay niyo noong sumugod kayo sa teritoryo namin. Maayos ka naman palang kausap eh. Akala ko, gusto mo pang magpuyatan tayo dito. Itong puyat pa kami dahil sa pagsalakay niyo kagabi eh. Huling tanong na lang, nasaan ang bagong lokasyon ng inyong kuta? Sa kabilang bayan, sa Santa Barbara. Sa pagitan ng dalawang lambak, sa likuran ng talon.
Yun naman pala eh. Di tapos na tayo. Ibig bang sabihin, hindi mo ako papatayin? Wika pa ng aswang. Oo, hindi kita papatayin. Wika pa ni Mang Magno, sabay kindat kay Rigor. Alam niya kasi na kailangan pumatay ni Rigor ng aswang para mailabas ang kinikimkim nitong galit. Iyon lang ang paraan para muling magbalik sa tamang pag-iisip ang kanyang inaanak. At matapos na ang pagluluksa nito sa pinakamadaling paraan, matapos lang makita ni Rigor ang kindat ng kanyang ninong, ay isang mabilis na suntok agad ang ibinigay niya sa aswang na nagpatumba roon kasama ang upuan. Pagkatumba ay inupuan iyon ni Rigor sa katawan sa kasunod-sunod na binayo ng malalakas na suntok na dumurog sa bungo ng aswang na iyon. Pati ang katawan ay hindi niya rin pinalampas. Binayo niya rin ang malalakas na suntok hanggang sa tumagos ang kanyang mga suntok sa laman loob noon. Si Mang Magno naman ay nakatayo lang habang nakamasid sa ginagawa ng inaanak. Pagkalipas ng mahigit 5 minuto ay saka palang iyon nagsalita. Ay, anak, magluluto ba tayo ng dinuguang aswang? Dinurog mo na lahat yan eh. Lalabas na ang bituka oh. Nakangiti naman si Rigor. Pasensya ka na ninong, nakalimot ako. Kailangan ko lang bawasan ang galit ko sa aking puso bago pa ako mabaliw. O sige, maghukay ka na rin ng mapaglilibingan mo yan. Pagpipiestahan yan bukas ng mga langaw at mga aso. Kapag hindi mo yan inilibing ng maayos, papasok na ako at maliligo. Punong-puno rin ako ng tilamsik ng dugo ng aswang eh. Wika pa ni Mang Magno, pero bago pumasok ay nilibot niya muna ang labas ng bakuran upang pakiramdaman kung wala bang aswang na nagmamasid sa kanila mula sa malayo. Pero mukhang wala naman. Matapos makapaglinis ng katawan, ay pareho na silang nagsitulog. Maluwag na rin ang dibdib ni Rigor. Handa na siyang mag-move on at ipagpatuloy ang kanyang buhay at sisimulan na ang panunugis ng mga aswang kasama ang kanyang ninong Magno. At sisimulan na ang panunugis ng mga aswang kasama ang kanyang ninong Magno.